Hello again, ganda Kachika Life. Kumusta po kayo mga Kachika? Heto na naman po tayo para sa ating panibagong showbiz update. Eto na po ang una nating showbiz update. Nag-post nga po si Miss Zainab Haraki sa kanyang FB na itatos na Your Wedding, Your Rules 100. Kaugnay nito sa katatapos ng pag-iisang dibdib nila ni Mr. Bobby Ray Park Jr. Sobrang pribado nga po ang okasyon at pinabawalan daw ang mga guests na mag-post at mag-take ng photos. Samot-sari ang reaksyon ng mga netizens. Karamihan ay agree sa preference ni Miss Zainab. Ang iba naman ay naartihan sa social media influencer at may mga nagkomento pang hindi na lang sana niya naging punda ng mga bisita. Kahapon nga po, June 7, 2025, mahigit 376,000 ang reaksyon nito, 3,600 ang nag-share, at 8,200 naman ang nagkomento. Isa sa mga nag-comment doon ay si Miss Ivana Alawi na nag-drop ng 3 heart emojis. Dito, nabaling ang atensyon ng ilan sa mga netizen. Mahigit 100 netizen ang nag-reply sa comment na yon na may controversial sa sexy actress vlogger. May mga nagsabi na netizen o nagkomento na siya na raw po ang susunod ay kakasal. May mga nagtanong din bakit hindi na sila magpakasal, total matagal nang hiwalay ang asawa, ang lalaki na papabalitang karelasyon nito. Obvious na ang bagong halal na congressman ng Bacolod na si Mr. Albi Vinetes ang tinutukoy nila. Nito mga nakarang araw kasi naging klaman ng balita na marital problem si Mr. Albi sa asawang si Miss Nikki Vinetes. Walang sinagot si Miss Ivana sa mga komento. Marami na nga rin pong nag-interview dito kay Mr. Alvi Vinetes, ngunit alam niyo po ba nangiti lang po ang sinasagawa niyang sagot? At ito pa po ha, hindi rin po siya makapagkomento tungkol sa reklamong Anti-Violence Against Women and Their Children o Republic Act No. 9262 na isinampa sa kanya ng kanyang dating asawa dahil nasa korte na raw ito. Pati ang petition of declaration or nullity of marriage na isinumiti niya ay dinidinig na rin, kaya hindi raw talaga siya pwede magsalita. Abala ngayon ang businessman politician sa pag-aasikaso sa mga tinatapos yung trabaho bilang outgoing mayor ng Bacolod City. Pagdating sa entertainment industry, may sinisimulan siyang bagong venture, Vertical Films under Bright Light Production na pag-aari nito. With the vertical drama ang Bright Light, diba? Si Bright Light may production outfit ang nakikita nga po nag-trend sa mga vertical films. Yun ngayon ang parang uso ngayon Pakli nga po ni Mr. Congressman Albi. We have gotten Digital Plus sa Digital Flow ngayon. Ang subscriber base nila nasa 45 million. So this is not a platform talaga ng Digital Plus, may reels. Kung pupuntahan mo yung Bingo Plus, may feature yun na mamanunood ng mga films, so doon kami maglalagay. Dagdag pa nga po ni Mr. Congressman Albi sa isa po niyang interview. Pero pagdating sa kanyang puso ay tikom talaga ang bibig na po ng controversial na politiko. Noong nga po June 2, 2025, nag-hold nga po siya ng huling press con bilang mayor ng Bacolod. Marami silang pinag-usapan tungkol sa mga dapat na sikasuin sa lungsod. May maikli rin siyang kwento tungkol sa epekto ng mga issue at intrigang kinakaharap nito. Dumami raw ang gusto magpakasal with him at the marriage official. Sa isang barangay nga po sa Bacolod, may 29 couples na gusto nila si Mr. Congressman Albi ang magtasal sa kanila bago siya bumaba bilang mayor. Nagtaka raw siya kung bakit sa kanya pa. May nagsuggest na magpakasal sa kasalang bayad na lang siya ngayong June. Pero ang problema, nahihirapan daw ang businessman politician sa pagmirma ng marriage certificate dahil sa dami ng gusto magpakasal. Nasubukan daw niya magpakasalang bayan noong 2023, mahigit 2,000 ay nagpakasal. Halos 1 taon daw ang inabot bago niya napirmahan lahat ang marriage contracts. Bago natapos ang PESCON, may nagtanong nga po sa kanya tungkol sa transition ni Mr. Albi mula sa pagka-mayor sa pagiging congressman. Tanong nga po sa kanya, are you transitioning with a good heart or a heavy heart? Tungkol daw sa leadership nila sa Bacolod. Ang tinutukoy nga po ng nagtanong ng walang iba. Pero napangiti nga po si Mr. Congressman Albi na sumagot na salitang Bisaya na my heart is a, daw under 5 pero sige lang, mas sikat nito, subong. Kung makabulig sa Bacolod o kay Gid, na ibig sabihin nga po ay my heart is a, para under 5 pero sige lang, mas sikat tayo ngayon. Kung makatulong sa Bacolod, mas okay. Kamalawa, nag-take ng oath of office si Mr. Jovi Vinenes bilang congressman ng 3rd District ng Negros Occidental kasama ang ina nitong si Miss Nikki. Tanggap naman na yata ganun ang dynamics ng kanilang pamilya. Iba ang trabaho, ibang personal. Nasa probinsya na ulit nga po si Mr. Jovi para sa maayos na transition ng leadership sa Victorias, kung saan nagsilbi siya bilang mayor. Samantala, magbigay naman po tayo ngayon ng update about po kay Miss Catherine Bernardo. Pinatutunayan po ito ng mga netizen
at may mga resibo. Hindi lang basta-basta sabi-sabi ang kaibaitan at pagiging marespeto nga po ni Miss Catherine Bernardo sa mga nakakatanda sa kanya. Trending nga po at pinag-uusapan ang unguarded moment video ni Miss Catherine Bernardo kung saan makikitang hinangwakan niya ang digulong na upuan ni Mr. Freddy Garcia, FMG, para hindi gumulong at para safe ito makaupo. Kuha nga po ang nasabing reel sa Pilipinas Got Talent show kung saan palaging katabi o setmate nga ni Miss Catherine ang dating top executive ng ABS-CBN. Isang fan na nakaupo sa audience gallery ang nakakita at nasabing tagpo at naisipang itong ibidyo. Ang lakas nga raw na maka-good vibes ng sabing tagpo kaya kinunan niya ito at pinost sa social media. Samantala kahit ilang araw nang nakalipas mula nung kumalat sa social media, ang nasabing video ay patuloy pa rin nga po itong pinag-uusapan at pinupusuan ng mga netizen. Inulan nga rin po ito ng mga positive comment. Sana nga raw po mapanood ito ng mga ibang artista at nag-feeling sikat na at powerful kay wala ng respeto sa nakatatanda sa kanila. Komento nga na isang netizen, too soft for this. Uupo si Mr. FMG, can't hold this chair just to make sure na hindi gagalaw o umatras. Grabe yung presence of mind, respeto at genuine care. Hindi ito scripted, hindi ito pang show lang. That's kind of woman she is. Natural nga po kay Miss Catherine, yan kahit na sa studio always nakaalalay kay Mr. Sir FMG. Lalo na sa pagupot pagtayo, naalala ko nga po si Nurse Ali at Lolo Sir ng 2G, 2BT sa kanila. I love Miss Catherine, marespeto and very humble kahit queen na po siya. Kung matatandaan, marami rin kasing viewers ng sharing Too Good to be True ang naaliw sa closeness ng karakter ni Miss Catherine at ang yumaong aktor na si Mr. Ronaldo Valdez. Actually nga po, hanggang sa totoong buhay ay naging close rin talaga si Miss Catherine sa kanyang Lolo Sir sa nasabing 2022 Katniel hit series. Marami rin ang nagsabing kaya raw patuloy ang blessings ng South Asia superstar ay dahil sa good karma ito sa pagiging mabait niya sa mga kapwa. At alam niyo po ba, wala nga raw itong pinipili, may respeto siya sa lahat ng tao, fan man ito o mga kasamahan sa industriya. Sa totoo lang po, alam po natin to never po talaga na issue itong si Miss Catherine Bernardo nang nagtaray sa kahit na sino kahit na ang taas-taas na ng estado ng kasikatan nito. Hindi siya katulad ng ibang celebrity na wala pa nga nararating ay grabe na kung umasta at akala mo ay sikat-sikat na. Thank you for watching. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, subscribe na sa Starlight Showbiz YouTube channel and please don't forget to hit the bell button for our latest updates.